Hi guys, good afternoon. O di ba, maaga-agang ating uwian. Kaya greetings natin ngayon is good afternoon. Okay. Maglakad-lakad tayo dito ulit sa aking paboritong place. Malamig. Sarap ng simoy ng hangin at hindi masyadong maingay. Kaya paborito kong place. Then, as usual, mag-ano tayo, gagawa tayo ng contentan. Ano bang ating ano bang ating subject ngayon? Mayroon tayong mayroon tayong message na natanggap na kung paano daw masosolusyonan yung kanyang inis sa kanyang biyanan. Alam nyo guys, ang pinaka talagang problema ng mag-asawa talaga yung yung sabihin na natin, prangka na natin, biyanan. Oo, kasi part na ng buhay natin yan ng stress. May mga biyanan na okay naman. May biyanan din naman na pakialamera. At may biyanan din na na lucky ka kasi hindi siya bungangera din yan. Yun naman pare-pareho yung ating ating mga biyanan. Yung natin ngayon, subject natin ngayon is yun yung problema niya. Yung problema niya yung niya, yung biyanan niya. So paano ba natin yun sosolusyonan yung problema niya? Kasi sabi niya gusto daw niyang mapag-isip-isip or gusto niya na lang humiwalay ng tirahan. Napaisip ako doon. Kasi hindi ko kasama yung biyanan ko, pero lagi-lagi ako doon sa kanila kasi matanda na. Paano ba natin explain ang kanyang problema? Paano ba? Mag-isip tayo. Sumakit yung utak ko pag-isip Pero actually meron naisip na na advice sa kanya. Ganito na lang. Kasi ang problema niya, comment din kayo guys kung ano yung mga advice na maganda para kay hindi natin babanggitin yung pangalan niya kasi nakakaya naman. Kasi ang problema niya guys, kasama yung biyanan niya. So, alam na natin, pagkasamang biyanan, mag-aaway yan. Kahit anong bait ng isa't isa, may pag-aawayan yan. Matindi. About doon sa mga anakis niya. O, diba? Kahit naman magpa-Koreana or Pilipina, same yan. Dahil sa pagdisiplina ng apo at pagdisiplina sa anak ko. So, yun nga. May time na gusto niyang sermonan yung anak niya. Ngayon magsusumbong siya doon sa lola niya na pinapagalitan daw siya ng nanay niya. So yung lola naman kakampihan yung apo kasi nga apo niya. So yung yung isa naman aawayin niya yung asawa niya. Sasabihin niya na pakialamera yung nanay mo. Sinusuway ko lang naman yung pinapangaralan ko lang naman yung anak ko. Tapos sasabihin sa akin, harap-harapan doon sa apo niya na ganito, ganyan. Paano ko naman siya matuturuan, madisiplina ng gusto ko kung nandyan naman yung nanay mo na pakialamera, ganyan. So, pagkarinig nung isa, nanay mo. Grabe ka naman, wala ka namang respeto sa nanay ko, ganyan na. Hanggang sa magtalo-talo na sila, ganyan. Hanggang sa lumuwag na yung dumami yung issue, ganyan.
tinabwisit na yung isa na hindi niya maano yung gusto niya kung paano niya disiplinahin yung yung anak niya. Alam naman natin na iba yung culture ng Korea at culture ng Pinas about sa pagdisiplina sa anak. Siguro itong sender natin is gusto niyang disiplinahin kung paano siya pinangaralan ng nanay niya, ganun din yung ginagawa niya dun sa anak niya siguro. Tapos yung culture naman dito sa Korea is aga pa daw, baby pa daw yan, hindi, bayaan na lang, bayaan mo muna, ganyan. Pero sa atin naman, habang bata pa, turuan mo na para naman hindi pa tumaas yung sungay, maturuan mo na. Kailan mo matuturuan? Pag matulis na yung sungay niya na hindi ka na talaga papakinggan, ganyan. So nagtatalo yung yung magbiyanan. Yung manugang nabibwisit, yung biyanan din nabibwisit. So nandahil sa bata nag-aaway sila. Actually ang diyan is nag-aaway dahil sa mga bata. Unang-una diyan sa pinag-aawayan sa mga bata, talaga. Ganon din kasi ako. Na ko na rin yan. Yung mga problema na yan, nadaanan ko na yan. Kaya, wag nyo na lang pansinin. Pwede naman yung pag wala yung lola niya, sa kanyo simulan yung anak niyo o sa kanya pangaralan. Tapos, gamitin nyo yung salitang maynaon, ganyan. Pero, hindi naman natin talaga maiwasan yung masigawan yung anak. Lalo na pagpagod na pagod ka, tapos suwail, yung magulo, na hindi mo talaga makontrol yung anak mo dahil ini-spoiled ng lola niya, hindi ko makontrol dahil hindi niya pinapakinggan yung sinasabi ko kasi nandiyan yung lola. Ayan ang pinaka problema. Kaya yun, napag-isip ko, ang solusyon ba, separate kayo ng bahay. Kasi hindi mo talaga mapupokus, turuan yung anak mo kung andyan ang lola. Hindi mo yung gusto mo or paano yung strategy mo kung paano mo turuan yung anak mo kung nandyan yung lola. Hindi mo magagawa yun. Once tataas pa yung yung sungay niya kasi nga tinataas siya ng lola niya, may kakampi siya, hindi ka talaga papakinggan. Nga lang, sabi mo na lang ng mahinaw sa asawa mo na gusto mo mag-separate ng bahay. Parang kayo mo na ayaw mong kabahay yung biyanan mo. Ganyan. Basta kaya mo lang talaga na i-handle yung situation na yun na wala yung biyanan mo. Kaya mo silang alagaan na wala yung biyanan mo. Kaya mo bang mag-superman? Superwoman, yung sinasabi nilang talagang mabilisan. Kasi nadaanan ko na rin yan. Yung parang naiinggit ako sa may mga biyanan. Kasi nga sinusundo yung mga bata. Kahit anong oras ka uwi kasi may susundo sa mga bata. Pero yung sa akin, yung point sa side ko, wala. Kaya kahit winter, umuulan, o umaraw, ganyan, talagang nagmo-motorbike talaga ako. Kasi mabilis yun, mabilisan. Ayun. Susundin ko yung isa hanggang sa doon sa likod, dalawang bata, doon sa harap ng isa, ganyan. Tapos pagpupunta ng ospital, nagkakamgi yung isa, yung may sipon, talagang motor yan, kahit malakapal yung snow. Tapos talagang isipin mo talaga, tapos ka na lang na, buti yung mga iba may kasama yung biyanan, buti yung iba kasama nila yung biyanan nila kasi ganyan, o diba? Mahirap din, pero okay lang. Makakaya mo naman siguro kung wala kang inaasahan ito, ikaw nang bahala. Ikaw dumiskarte sa oras mo, ganyan. Ngayon, malalaki na yung mga alaga ko, diba? Hintayin ko na lang yung driver ko, tapos hintayin ko siya dun sa sabay kaming uuwi, mga ganyan. Sakripisyo, tapos hintayin mong lumaki yung mga bata. Tapos ang pinakamasarap na
ano, sa pakiramdam yung ginagalang kanila, sinusunod kanila. Ganun. Tapos pag uwi mo ng bahay, nakasmile sila, tapos ano, yung yakap-yakap sila na ano, tapos titignan yung bag mo kung ano yung pasalubong. Ay, talaga nakakataba ng puso yun. Kaya advice ko sa'yo, Cinder, ano, yun, makisiparit ka sa biyanan mo kung gusto mong ano, madisiplina yung anak mo na yung ano, yung culture natin na gusto mo na pagdidisiplina. Dapat wala yung biyanan. Kasi iba yung culture ng Korea at culture ng Pinas about sa pagdisiplina sa mga bata. Kaya makisiparit ka. Kaya mo din yan. Kaya mo rin yan siguro. Magiging superwoman ka nga lang. Kasi bawat segundo, oras, minuto, dapat yan, ano yan, talagang kwintado yan, ano mo talaga, balance mo talaga yung oras mo. Kasi wala ka talagang aas. Sarili mo lang talaga yung aasahan mo dyan pag umiwalay ka sa bahay ng biyanan mo. Pero masarap sa pakiramdam yung nakasiparate kasi magagawa mo yung gusto mo. Magagawa mo yung ayos ng bahay, yung gusto mong ayos ng kusina, yung gusto mong iluto, yung masarap talaga yung tumira na kayo lang mag-asawa. Tsaka matuturoan mo yung asawa mo pag nakasiparit kayo ng bahay sa biyanan. Kasi pag kasama mo yung biyanan mo, parang yung asawa mo parang naka-ano pa doon sa nanay. Yung parang hinihintay ng asawa mo yung ang tawag dito, yung sasabihin ng nanay niya. Parang wala siyang ang tawag dito, parang wala pa siyang responsibilidad o wala pa isang salita na yung magawa niya yung sa kanya. Lahat tatanungin niya sa nanay niya. Pati ulam tatanungin sa nanay niya. Ganito ganyan tatanungin niya sa nanay niya. Paano gastusin yung pera tatanungin niya sa nanay niya. Wala. Hindi magmamature yung isip niya. Mas maganda talaga bumukod kayo. Maganda talaga yun. Maganda talaga nakabukod. Lalo pag may mga bata, mahirap pero maganda. Madidisiplina mo talaga yung mga anak mo sa culture natin o sa strategy natin. Kaya pinaka-importante talaga ang disiplina ng mga bata. Kasi once na hindi mo na disiplina yung mga bata, wala. Sana hindi na lang ako nanganak ka. Sana na hindi na kita pinanganak niyan. Kasi mga bata dito matitigas ang ulo. Kaya advice ko sa iyo habang maaga pa, bumukod ka na lang. At least nagtatrabaho yung asawa. Posible naman na wala kayong ipon, di ba? Oo, mahal ang rent ng bahay, mahal ang down payment sa bahay. Magtiyaga ka, mag-ipon ka. Pero alam mo, ang pinaka yan, parang nakalaya ka. I'm free! Ganyan. Diba? Walang pakialamera, walang kasungot. Kaya, yun lang ang advice ko sa'yo. Bumukod ka sa biyanan mo para happy. O, diba? Yan tayo eh. Yun lang ang advice ko sa'yo, Cinder. Bumukod ka, yun ang pinaka the best. Diba? So, yun lang. Bye-bye! Thanks for watching mga guys. At comment kayo kung napanood nyo tong video ko.